Cancer. This is a Cancer Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of April. For your personal reading, send me a direct message. Kamusta mga Cancerians? Kamusta? Anong meron? Anong bago? Anong paulit-ulit na ginagawa? This is a Cancer Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of April. Kamusta ang ating mga Cancerians? Kamusta? Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of April. Collective energy ng mga Cancerians, please. Collective energy ng mga Cancerians. Collective energy ng mga Cancerians. Reminder, ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account? Hindi po ako yun. Mag-ingat sa scammers, Cancer. Judgment in reverse, nagkaroon ng maling decision in the past because walang maayos na plano, kaya tuloy walang na-build. Okay, I feel this is relationship. Walang na-build, walang maayos na plano, naging mabilis, or parang hindi masyadong napag-usapan. Ano ba talaga tong relasyon na to? Seryoso ba to? O lokohan? Okay. But it feels like nagkaroon naman ng feelings, no? Like mutual admiration para sa isa't isa. So, sinubukan nyo namang magkaroon ng reconnection, reconciliation. Okay. Effort to make things right at nag-manifest kayo na sana is mailaban pa ang relasyon na to. Okay. May hang up ang masculine from someone from the past, an ex. Okay. But it feels like kayong dalawa, the feminine and the masculine sa connection na to, gusto nyong like gawing mas stable ang relationship, magkaroon ng new beginning, but sigurado ba talaga? Parang someone is confused kung itutuloy ba to. Sabi ng feminine sa connection na to, gusto niyang magkaroon ng transformation yung relationship from casually dating, getting to know, ano na ba. Parang humihingi na ng clarity ang feminine kung may papatunguhan ba to. Pero ang energy na nakikita ko, mukhang nagbigay naman ng assurance yung masculine. Ang tanong na lang, sigurado ka ba masculine? Okay. Nagbigay naman ng effort, sinubukang i-move forward. But aside from the relationship, of course, you're trying to find the balance. Busy rin kayo sa kaperahan kabuhayan. Maraming iniisip, okay. But happy naman kayo together. For some of you, may anak na kinoconsider. Kaya kahit medyo mahirap na ilaban yung relasyon, kahit nagkaroon ng third party, ay nag-stay kayo together. Pero syempre, broken na yung tiwala. Maraming unacceptable sa relationship na to, pero pinipili nyong wag nang mag-away. Kasama sa non-negotiable, of course, is like the passionate connection, yung third party na na-involve. Sabi ng masculine sa connection na to, nagsasabi siya ng totoo at ayaw niya ng away, hindi siya lalaban. Ayaw daw niya ng sakit ng ulo. Masculine, kung ayaw mo ng sakit ng ulo, huwag kang gagawa ng gulo. You might be dealing with Leo, Cancer, Taurus. Okay. Let's see. Ang hirap no? Sabihin, I want peace. Anong peace? Nagtala ka ng third party dito? Gusto mong peace? Okay, so the reason for the reading is naging blessing naman kayo sa isa't isa, maraming plano, marami rin namang natupad. But it feels like in the middle, nagkaroon ng mga pagsubok, trust issues, na kumbaga naka-weaken ng foundation ng relationship. Nakakapagod, oo, because lalo na for some of you na may anak na involved, maraming inaayos no, ng mga bills, kaperahan, tapos ganyan pa, pag uwi, parang ang bigat pa ng loob mo na umuwi kasi alam mong hindi kayo nagkakasundo. Okay. Recent past, maraming inaayos sa kaperahan kabuhayan. Huwag na lang sanang pagtalunan ng pera. Maraming binibuild. But of course, parang kulang sa plano. Or meron kang mga gustong gawin na hindi mo masyado pang binibigyan ng action because nai-stress ka sa relationship. So, focus muna sa kaperahan kabuhayan. Bigay mo muna yung energy mo doon para mas ma-align ka sa financial blessings, okay? Prayers and manifestation, sabi mo, Lord, bigay mo na sa akin yung pera na yan, blessing, kontrata, cheque, increase, promotion,
promotion. Sabi mo, ang daming bayarin. Tuwing na lang may darating na pera na pupunta lang sa bills. Okay? Parang hindi mo nang halos dumaan sa kamay, no? Pagdating sa bank account, diretso sa mga biller na parang pagdating nung sahod, parang halos pang allowance mo na lang. Okay. This is loss of money. Ingatan ng hard-earned money. Huwag din masyado magtitiwala. Huwag mo nang magpautang. Okay lang naman mag-say no. Alam mo yon. Minsan, alam mo yon, Cancerian kasi most of the time, mapalakaibigan, mapagbigay, baka may mga taong nagte-take advantage ng kabaitan mo. Bago ka tumulong sa iba, siguraduhin mong bayad mo lahat and you have a little extra. Because kapag naman nagkakaroon ka ng problema, may nalalapitan ka ba? Baka naman wala. Okay? Your person, parang may emotional gap kayong dalawa, trying to detach, may mga misunderstanding. Parang gusto nyo muna ng emotional distance kayong dalawa. Doon nag-iisip siyang makipag-usap sa'yo. Ano na ba daw yung plano? May long-term plans pa ba? Maaayos nyo pa ba to? At kung may bahay, batang involved, parang pag-uusapan nyo na lang. O sige, kung hindi kayo maayos, kahit maging civil man lang kasi yung life nyo is not just about romance. May mga bills, okay? Responsibilidad. Marami ka talagang iniisip, kaperahan, kabuhayan. Kung nasa ang trabaho ka ba ngayon, magkakaroon ba ng growth dyan? The answer is yes. May nakikita ako. Stability. Meron ka matatanggap na increase, promotion, or kung anong iniintay mong cheque or kontrata, it's a yes, okay? Temporary lang yan. Magiging better yung energy towards the end of the year. So, sabihin natin in the next 3 to 6 months, alam ko medyo matagal yun. Kumbaga, kuri-kuripot muna, ipon muna, okay? Huwag masyado magastos. Until the end of 3 months, until the end of July, pipilitin nyo namang magkasundo, iwasan na magkaroon ng conflict. Kaya lang, no, itong pag-avoid ng conflict, nagiging parang nagsha-shutdown yung emotions at even the affection, hindi nyo na rin na ibibigay. Okay, balansehin ng oras. Kung may batang involved, bigyan ng panahon ang mga bata. Baka naman sa sobrang trabaho, 'di ba? Yung pinaglalaanan nyo ng yung pera na yan, baka even yung bata, hindi nyo na nakakausap or nabibigyan ng time. It feels like magkakaroon ng pag-uusap tungkol sa bata or magkakasundo kayo para na lang sa bata muna. Marami pa rin mga unfair situation na hindi naman ganun kadaling i-heal. Probably sabihin natin mag-band-aid treatment muna kayo. Medyo pagpasensyahan muna ang bawat isa. Pero alam mo, hindi naman uubra kasi yung band-aid treatment. Kumbaga sa butas ng bubong, pwede mong lagyan ng chiclet, but ganun kasi band-aid treatment. But sooner or later, tutulo ulit yung tubig, diba? Kailangan talaga ng ayusin, permanent fix or long-term fix decision. Sabi ng feminine sa connection na to, nandyan pa naman yung care niya about the relationship. Pero sabi niya gusto niyang maramdaman na inaayos din ng masculine ang sitwasyon na to at tinatanggal yung third party. Nandito pa rin. Masculine, ano ba ang ambag sa buhay mo ng third party na to? Alam ko naman kung anong ambag sa buhay mo, pero why are you still choosing this third party kung nakakasira ng relasyon? Because ba, lagi kang pinapatawad ng feminine? Pag-usapan nyo to, feminine, the official feminine, baka naman masyado kang mapagbigay sa masculine, kaya very kampante siya na lagi na lang siyang pwedeng mag-sorry sa'yo at kahit kino-continue niya itong mga hindi magandang gawa, yung mga toxicity sa relationship, alam niya, lagi mo siyang forgive, okay? Third party, kung may third party na nakikinig dito, alam mo naman na nasa in a relationship pa tong dalawa. So, bitiwan na. Tama na. Okay? At nakikita ko dito, silang dalawa, susubukan nilang ayusin to. At paano to maaayos kung umaasa at dumidikit ka? Layo-layo mo na third party. Okay? So, that would be the Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of April. See you again in a few days for your May reading. Okie dokie. Ang complicated, no? Hopefully, yung May reading natin better. Bye-bye, Cancerian.